Sa pong magandang umaga sa ating lahat. Kumusta po sa bawat isa na nandiriyan sa kanilang mga tahanan. Naririto po tayo muli para po awitan, sambahin at papurihan ng ating Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Siyasatin po natin ang ating mga puso't isipan. At tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, naririto po kami, Panginoon. Sama-sama muli, Panginoon, upang Ikaw ay dakilain, papurihan, sambahin, Panginoon, luwalhatiin. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, ang paglilinis mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, patawarin mo po ang lahat ng mga kasalanan ng aming nagawa, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kahinaan. Panginoon, pagindapatin mo po ang bawat isa na tumayo at humarap sa iyong banal na harapan, Panginoon. Naririto kami, Panginoon, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon. Anuman pong karumihan, Panginoon, meron kami, Panginoon. Amin po itong isinusuko sa iyo. Inilalapit sa iyo, Panginoon. Linisin mo po ang aming mga buhay, Panginoon. Ama, maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal, sa pag-ibig na patuloy mong pinapadana sa amin, Panginoon. Panginoon, salamat sa paggabay, sa proteksyon, sa aming mga buhay, Panginoon, na hindi mo pinagsasawaang subaybayan, Panginoon. Dalangin namin, Ama, na kami maging karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Ama, lahat pong ito, Panginoon, ay aming itinataas sa iyo, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay nandirito, aawitan ka, papupurihan, Panginoon, dahil ikaw lamang, Panginoon, ang karapat-dapat at nararapat sa lahat ng aming mga awitin ng papuri at pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat pong ito ay aming samot dalangin. Amen. Sige po, sumabay po kayo sa aming pag-awit. Okay, gandang pagmasdan, tayo'y nag-awitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Okay, gandang pagmasdan, tayo'y nagmamahalan. Yes, napakagandang pagmasdan na tayong lahat na magkakapatid ay nagmamahalan. Sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Okay, gandang pagmasdan, tayo'y nag-awitan. Pumapasok sa tahanan
sa iyong habag. Salamat sa iyong mga biyaya, Panginoon. Walang makapapantay sa dakilang pag-ibig, Panginoon, na mayroon ka para sa aming lahat. Kaya, Panginoon, patuloy ka naming pupurihin. Aawitan, Panginoon, ng lahat ng klase ng papuri, Panginoon. Dahil ikaw lamang, Ama, ang karapat-dapat, ang nararapat, Panginoon, sa lahat ng aming mga papuri at pagsamba, God.
lamang ang nag-alay ng iyong buhay sa amin, Panginoon. Ikaw lamang may pinakadakilang pag-ibig, Panginoon, para sa amin, O God. Dahil sa buhay na iyong inialay ka pa, lubos sa buhay na lubos sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Sa pag-lubos sa buhay na lubos sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Buhay ko'y tanging sa'yo. Yes, O God. Sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo. Laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo. Laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo. Laging sa'yo, Panginoon. Yes, O God. Tanging sa'yo lamang ang papuri, pagluwalhati at pagsamba, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat pong ito'y aming samot dalangin. Amen. Bako naman po tayo sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Sa unang Tesalonica, Kabanata 4, 13 hanggang 18. Unang Tesalonica, Kabanata 4, 13 hanggang 18. Sabayan niyo po ako sa aking pagbasa. Ang pagparito ng Panginoon. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawiri ng Panginoon. Sa gayoy makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Salamat po sa iyong salita, Panginoon. Tayo pong lahat ay umikit at manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at dinadakila aming Panginoon. Panginoon, narito ang iyong mga salita. Amin po itong pagbubulay-bulayan. Nang sa gayon, Panginoon, ito'y tumimo sa aming mga puso't isipan. Nang ito'y aming maging gabay sa aming pang-araw-araw na buhay, aming Panginoon. Salamat, Ama, sa iyong mga salita na patuloy mong ipinaririnig sa amin, Panginoon. Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyo si Pastor. Lukuban mo po siya ng iyong banal na Espiritu. Nang sa gayon, Panginoon, yung mensahe mo po na nais mong ipahatid sa aming Panginoon ay aming maintindihan, aming mapagbulay-bulayan, Panginoon, at ang aming masundan sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Salamat, Ama. Ang lahat pong ito ay aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat
Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, nawa po ngayong umaga ay nasa mabuti kayong kalagayan, ang inyong pisikal na katawan at ang inyong kaluluwa ay malusog na spiritual. Tulad po ng dalangin ni Apostol Juan, yun po yung aking panalangin para sa inyong lahat na nakikibahagi po dito po sa ating online worship ng Blessed Assurance Christian Church. At ako po yung nagpapasalamat sa mga kapatid na nagpaparamdam na sila po ay nakikibahagi sa gawain ito, nagpapadala ng picture at nag-send sa messenger. So kung kayo po ay nakikibahagi, anumang oras po ninyo ito ginagawa, saan man kayong bahagi ng mundo naroon, mga minamahal na kapatid, isang encouragement po at kagalakan ng praise and worship team at ng inyong kamanggagawa na malaman na kayo po'y kabahagi sa atin pong online worship. Ngayon pong umaga, ang ating pong paksa ay rapture. Ito po ay nasa unang Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 13 hanggang 18. Ang salita pong rapture ay nangangahulugan ng isang mabilis na pagkuha o pagtatransfer sa isang dako. Ito po ay terminology na ginagamit po sa pananampalatayang Kristiyano sa darating na pangako ng Panginoong Hesus na siya'y muling babalik at kukunin ang lahat ng sumampalataya sa Kanya at dadalhin doon sa langit. Sa ating paksa ngayong umaga, tawagin natin ang rapture na the Great Evacuation. Ang salita pong evacuation ay ginagamit po natin kapag mayroon pong dumarating na mga kalamidad. Katulad ng bagyo, ini-evacuate po natin yung mga tao na tatamaan ng malakas na bagyo o baha, dinadala sa isang ligtas na lugar. Kung pumutok ang bulkan, ginagamit din po natin ang salitang evacuation, inaalis po natin yung mga tao doon sa lugar na sila'y mapapahamak, dinadala po natin o ng pamahalaan sa mga dakong ligtas. So ang evacuation ay nangangahulugan po na may darating na matinding kapahamakan na ikasasawi ng buhay ng tao at ikapapahamak kasama na po ng kanyang mga ari-arian. Ang rapture po ay Great Evacuation. Ito po ay gagawin ng Panginoong Hesukristo mismo sa kanyang pagbabalik. Bakit po ang rapture ay Great Evacuation? Dahil po may darating po dito sa mundo, ayon po sa banal na kasulatan, sinabi po ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 24, 21 at saka hanggang 22, basahin po natin Matthew chapter 24, verse 21 hanggang 22. For at that time there will be great tribulation, the kind that hasn't taken place from the beginning of the world until now and never will again. Unless those days were limited, no one would survive. But those days will be limited because of the elect. For at the time there will be great tribulation, the kind that hasn't taken place from the beginning of the world until now and never will again. Sabi po ng Panginoong Hesus, darating sa mundo ang isang napakalaking kapighatian, pagdurusa, isang uri ng paghihirap na hindi pa nararanasan ng mundo at hindi na rin po mauulit. Ito po yung sinabi ng Panginoong Hesukristo na darating. Sa pananampalatayang Kristiyano, sa mga naniniwala po sa pre-tribulation rapture, naniniwala po tayo na magkakaroon muna ng rapture bago magkaroon ng Great Tribulation. Magkakaroon muna ng Great Evacuation. Ganito po ang order of events. Una po ay dumating ang ating Panginoong Hesukristo, nagkatawang tao at namatay doon sa krus ng Kalbaryo. At pagkatapos po siya ay umakyat sa langit at nangako sa Juan Kapitulo 14, talatang 1 hanggang 3, na siya maghahanda ng tahanan sa atin. At kung handa na, ito muli siyang babalik. So mula po nung umakyat sa langit ang Panginoong Hesus, ang tawag po ay Church Age, panahon ng Iglesia.
ito po yung ating panahon ng iglesia. Ang hinihintay po natin ay yung rapture na sinasabi dito sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 13 hanggang 18. Pagkatapos po ng rapture, ay magkakaroon po ng tinatawag na 7 taong napakalaking kapighatian. Ito ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 24:21 and 24. At sinabi din po ito ni Propeta Daniel sa Kapitulo 12, talatang 1 ng kanyang sulat. Ang Great Tribulation po ay 7 taon lamang. Ano po? At nahahati po ito sa 3 taon at kalahati na kapayapaan na pakikipagkasundo ng Antikristo, yung pong talagang pinagaharian ni Satanas, na makikipagkasundo sa Israel ng kapayapaan at sa ibang mga bansa. Pero yung 3 taon at kalahati ay binubuo po ng kalupitan, ng kahirapan at pagdurusan ng mga tao mula sa kamay ng Diyos. At sa katapusan po ng napakalaking kapighatian na ito, o 7 taong kapighatian, doon babalik ang Panginoong Hesukristo. Ito po yung tinatawag ngayon na second coming ng ating Panginoon. Sabi po sa Matthew 24 verse 29, immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not shed its light, the star will fall from the sky, and the celestial powers will be shaken. Then the sign of the Son of Man will appear in the sky, and then all the peoples of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. So, ang second coming po ay yung pagbabalik ng Panginoong Hesukristo pagkatapos po ng napakalaking kapighatian. So, ang pagitan po ng rapture o great evacuation at ng second coming ay 7 taon po lamang. Yung pong 7 taong kapighatian ay nakuha po yung bilang na iyon sa pag-aaral po ng prophecy sa aklat ni Daniel sa chapter 9. Ano po? Nandoon po yung 70 sanlinggo na doon sa interpretation po ay doon po nabatay na mayroong darating na 7 taong malaking kapighatian. So, pagdating po ng Panginoong Hesukristo sa second coming, ay magkakaroon ng 1,000 taong paghahari siya dito sa mundo. Ang tawag natin ay Millennial Kingdom. At pagkatapos po ay yung eternity. Hindi na po natin detalyehin bagay na yon. Dito po tayo magbibigay ng diin sa rapture. Bakit po tayo naniniwala na ang rapture ay mauuna bago ang Great Tribulation? Bakit tayo naniniwala na ang mga Kristiyano ngayon ay hindi po nga sasama sa Great Tribulation, sa halip ay kukunin muna ng Panginoon sa rapture, i-evacuate muna bago magkaroon ng Great Tribulation? Ito po yung ilang mga talata na pinagbabatayan kung bakit po tayo naniniwala na magkakaroon muna ng rapture bago po ang Great Tribulation. Sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 9 hanggang 10, ganito po ang sinasabi ng mga talata. So ito po ay ipiniliwanag din ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Tesalonica. Ang sabi po ni Apostol Pablo, "For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ." Tayo po ay, sabi ni Apostol Pablo, hindi tayo itinalaga ng Diyos sa puot. God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation. Hindi po sa puot, hindi po sa parusa, kundi magtamo ng kaligtasan. Ang Great Tribulation po ay tinatawag po na puot ng Diyos. Ang Diyos mismo ang maghahatid ng parusa sa sangkatauhan. Kaya kung babasahin po ninyo ang aklat ng pahayag, ay doon po makikita ninyo na ang
ang puot ng Diyos ang kinakatakutan po ng mga tao sa Pahayag 6:15. At sa pag-ihi po ng mga trumpeta ay doon po ibinubuhos yung puot ng Diyos. At mababasa rin po natin sa chapter 16 ng Pahayag na mayroong 7 mangkok ng puot ng Diyos na ibubuhos dito sa lupa na magiging sanhi ng pagdurusa ng tao. Kaya tayo po ay naniniwala na magra-rapture muna o magkakaroon muna ng evacuation dito sa mundo ng mga tunay na mananampalataya kay Kristo bago magkaroon ng Great Tribulation. Ang isa pang katibayan na ang rapture ay mauuna sa Great Tribulation ay yung sinasabi po ni Apostol Pablo sa 2 Tesalonica Kapitulo 2 talatang 6 hanggang 7. 2 Tesalonica Kapitulo 2 talatang 6 hanggang 7. Ang konteksto po nito mula verse 1, ang mga Kristiyano sa Tesalonica ay nagtatanong, nag-aalala sila, bakit nagkakaroon na ng mga pag-uusig o mga pagdurusa? Dumating na kaya ang araw ng Panginoon? Baka naiwan tayo sa rapture. Ang paliwanag po ni Apostol Pablo, hindi darating ang araw na iyon, yung pong Great Tribulation, hindi darating hanggang hindi naalis yung humahadlang. Sa verse 6 and 7 ay merong humahadlang, and you know what currently restrains him. Yung humahadlang para mahayag ang Antichrist. Ang humahadlang po ay ang Holy Spirit at ang Iglesia. Kapag ka po nag-rapture na, kinuha na ng Panginoon ng church, ang mga believers, ang mga tunay na ligtas, ang Antichrist ay saka pa lamang lilitaw, saka pa lamang mahahayag, at magkakaroon po ng napakalaking pagdurusa. So sabi ni Apostol Pablo, hindi pa dumarating ang Great Tribulation, sapagkat mangyayari lamang ito pag nawala na yung humahadlang. Kaya ikaw, ako, ang Iglesia, ang banal na Espiritu, ang humahadlang upang hindi pa magkaroon ng katuparan ang Great Tribulation sa ating kapanahunan. Pero pag nag-rapture na, kinuha na ang church, kinuha ka na ng Panginoon, mahahayag na po ang dakilang kapighatian. Ang isa pang katibayan na pwede nating banggitin ay ang order ng aklat ng Pahayag o Book of Revelation, yung pong kaayosan niya. Sa Pahayag chapter 1 and 3 ay binanggit po ang Iglesia. Sa chapter 4 and 5 ng Pahayag, ang Iglesia po ay naroon na sa langit sa representation po ng mga elders doon sa harapan ng Panginoon. Pagdating po ng chapter 6 hanggang chapter 19, na yung chapter 19 po ay second coming ng Panginoong Jesucristo. Ang chapter 6 hanggang sumunod na mga talata o hanggang chapter 18 ay Great Tribulation. Wala pong binabanggit na iglesia, wala pong church na nababanggit doon sa pagkasulat ni Apostol Juan. Subalit sa chapter 1 hanggang 3 ay binabanggit po ang church. Kaya yun pong order ng Book ng Revelation ay isang katibayan na ang iglesia, ang church, ay wala sa panahon ng napakalaking kapighatian. Kaya may rapture muna bago ang Great Tribulation. Isa pang ebidensya na pwede nating banggitin para patunayang may rapture muna bago o evacuation muna bago Great Tribulation ay yung panalangin ni Abraham sa Sodoma at Gomorrah. Panginoon, kung mayroon po ba na 10 matuwid sa Sodoma at Gomorrah, gugunawin mo ba? Matuwid ang Panginoon. Sabi niya, hindi mo ito gagawin. So sabi ng Panginoon, hindi. So wala pong 10 matuwid na tao na natagpuan sa Sodoma at Gomorrah, maliban po kay Lot. At dahil kay Lot, bago ginunaw ang Sodoma at Gomorrah, inalis muna ng Diyos si Lot doon kasama yung kanyang pamilya, yung kanyang 2 anak na babae, isinama na rin yung kanyang asawa, pero dahil ito'y lumingon, kaya ito'y naging haliging asin.
So yung kwento ng buhay ni Lot ay isang halimbawa na hindi paparusahan ng Diyos na kasama ng sanlibutan ang mga matuwid sa kanyang harapan, ang kanyang ipinituring na mga anak. Si Enoch ay ganoon din. Bago nagkaroon ng baha, siya po ay kinuha ng Panginoon. Genesis 5:24, sabi doon, lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. Ipinangaral po niya ang salita ng Diyos, ang pagdating ng Panginoong Diyos. At ang ginawa ng Diyos bago po nagkaroon ng paggunaw sa pamamagitan ng baha sa panahon ni Noe, siya ay inyakyat sa langit ng Panginoon. Kaya ito po yung mga ilan lamang. Marami pa pong talata tayong pwedeng banggitin, pero hahaba po yung ating sermon. Kaya po, yun po yung mga ilang ebidensya na may rapture muna bago ang Great Tribulation. Ano po ang spiritual significance o kahalagahang spiritual o pakinabang ng pagtuturo ng Great Evacuation o Rapture? Puntahan po natin ang sulat ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 13, at baybayin natin po yung mga talata, ano yung kapakinabangan, ano yung kahalagahan ng malaman ng tao at maunawaan ang rapture o Great Evacuation na ating tinatawag ngayon. Ano po? Sa verse 13, ang sabi po ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Tesalonica, "We do not want you to be uninformed, brothers, concerning those who are asleep, so that you will not grieve like the rest, who have no hope." Sabi ni Apostol Pablo, hindi ko nais mga kapatid na kayo ay walang alam, uninformed or ignorance. Ang pagtuturo po ng rapture, ang pananampalataya dito, ang paglalahat nito at pagkapaliwanag, napakahalaga po. Nag-aalis po ito ng kawalan ng kaalaman ng mga Kristiyano patungkol sa kamatayan at sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Yung patungkol sa buhay ng mga namatay, ano po, at tungkol po sa rapture o sa Great Evacuation, to dispel ignorance of believers about death and rapture. Yun po yung significance ng pagtuturo nito. Ang mga taga-Tesalonica ay nagtatanong, ano na ang nangyari sa mga namatay naming mga mahal sa buhay? Paano na sila kung babalik ang Panginoong Hesus? At tayong mga nabuhay, ano ang mangyayari sa atin? Yun ang kanilang katanungan. So hindi nila alam. So ignorante sila patungkol sa buhay ng mga namatay. Tungkol sa kabilang buhay, ano ang mangyayari? Dahil dito, ipiniliwanag ito ni Apostol Pablo. So ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay nagdidispel o nag-aalis ng pagiging ignorante ng tao o kawalan ng pagkaunawa sa mga plano at pangako ng Diyos. Kaya mga minamahal na kapatid, mahalaga ang pag-aaral ng banal na kasulatan. Ang sabi po ni Propeta Hosea sa Hosea 4:6, sabi ng Panginoong Diyos, "My people perish because of lack of knowledge." Ang aking bayan ay napapahamak dahilan sa kawalan ng kaalaman. Ang kawalan po ng kaalaman sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos, sa plano ng Diyos, lalo na po sa mga pangako ng Diyos sa kabilang buhay, o sa panahon ng kamatayan o pagkatapos ng kamatayan, mga pangako ng Panginoong Hesus sa kinabukasan, ay naghahatid po sa atin sa mga maling pagkapasya sa buhay, maling pagkapahalaga, at nagiging dahilan ng ating kapahamakan. So ang kahalagahan ng pagtuturo o pag-aaral ng rapture ay napakahalaga to dispel ignorance of believers. Pangalawa po na kahalagahan ng pag-aaral ng rapture o Great Evacuation ay to describe believers' death. Napakahalaga ho nito na maunawaan natin paano inilalarawan ng Biblia ang kamatayan o ang mga patay. Sabi po dito sa verse 13, ulitin natin ng pagbasa, isinasalarawan po dito ni Apostol Pablo ang mga patay na natutulog.
We do not want you to be uninformed, brothers, concerning those who are asleep, yung mga natutulog. Sa buong Biblia, ang pagkasulat po sa original na wika ng namatay ay natutulog. Yun po yung gustong ipaunawa at ng Diyos sa atin, na ang ating mga namatay na kamag-anak, o kung tayo may mamatay, ang turing ng Diyos, tayo po ay natutulog. Ang salitang sementeryo, ang sabi po, chinek ko po sa dictionary, yung cemetery, ay galing sa Latin word na koimetorium, or Greek, at sa Greek na koimetorion, meaning sleeping chamber or place, isang dakong tulugan. So sa idea po ng unang panahon, ang sementeryo po, ang pinaglilibingan ay dakong tulugan. So ang namatay ay natutulog ayon po sa pagpapaliwanag, at yun ang gustong itanim ng Diyos sa ating puso at isipan. Katulad ng isang manlalakbay ang tao na sa malayong dako na kanyang pupuntahan, kailangan niya magpahinga, kaya dumadaan muna na siya sa isang hotel at doon ay natutulog pansamantala upang maglakbay muli kinabukasan patungo sa dakong kanyang patutunguhan. Isang napakagandang katotohanan ang paglalarawan sa patay o sa namatay na natutulog lamang, at siya ay doon natutulog sa isang hotel o sa isang chamber o isang sleeping place na pinagdalhan sa kanya. Yun po yung gustong ipaunawa sa atin dito sa mga talatang ito patungkol sa mga patay. Pangatlo po na nais ipaunawa o kahalagahan po ng pagtuturo ng Great Evacuation or Rapture to ascertain believers' hope, para tiyakin po yung pag-asa ng mga mananampalataya. Sabi dito ni Apostol Pablo sa verse 13 muli hanggang 15, sabi niya, so that you will not grieve like the rest, para hindi kayo mamighati tulad ng iba who have no hope, na walang pag-asa. Since we believe that Jesus died and rose again, in the same way God will bring with him those who have fallen asleep through Jesus. Mga minamahal na kapatid, tinitiyak ni Apostol Pablo na mayroon tayong malaking pag-asa sa Panginoong Hesukristo, na kung paanong si Jesus ay namatay at nabuhay na muli, ganon din ang mga nananalig po sa Kanya. Sabi ni Jesus sa Juan 11:26, Juan Kapitulo 11, talatang 25 hanggang 26, ako ang pagkabuhay na muli at ang buhay. Ang sinamang sumampalataya sa akin, bagamat mamatay, siya ay muling mabubuhay. Ang sabi ng Panginoon sa Juan Kapitulo 14, talatang 1 hanggang 3, huwag kayong mabalisa, sa bahay ng aking ama ay maraming silid, kung hindi sana gayon, ipaghahanda ko kayo ng matitiran upang, sabi niya, kung handa na, ako'y muling babalik at isasama ko kayo sa aking kinaroroonan. Ang Panginoong Yesus ay maaasahan. Tinitiyak ni Apostol Pablo na mayroon tayong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Sabi sa verse 15 ng unang Tesalonica 4, For we say this to you by revelation from the Lord. Sinasabi natin ito sa inyo sa kapahayagan to ng Panginoon. We who are still alive at the Lord's coming will certainly have no advantage over those who have fallen asleep. Hindi tayo mauuna kaysa doon sa mga natutulog nating mga mahal sa buhay. So, ang point po ni Apostol Pablo dito sa verse, sa mga talatang ito, ay tiyakin na meron tayong malaking pag-asa sa Panginoong Hesukristo at ang umaasa po sa Kanya ay hindi mabibigo. Pang-apat po na katotohanan o kahalagahan po ng pag-aaral at pagtuturo ng rapture, to affirm what to expect at the time of rapture. Pinagtitibay ni Apostol Pablo ang dapat nating asahan sa panahon ng rapture.
8 po ito, at isa-isahin po natin ang mga dapat nating asahan sa rapture o yung chronological order ng rapture. Isa-isahin po natin. Start po natin sa verse 16. Sundan po ninyo ako, unang Thessalonica, Kapitulo 4, talatang 16. Eto na po yung rapture mismo. Una, for the Lord Himself will descend from heaven. Ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit. For the Lord Himself, si Jesus Christ mismo po ang bababa mula sa langit. Siya mismo ang susundo sa atin. Hindi po siya nagsugo ng mga anghel lamang para sunduin tayo, para dalhin doon sa langit. Siya mismo kasama ang kanyang mga anghel ay tayo dadalhin doon sa kanyang piling. Bago ko tuloy, may katanungan tayong dapat sagutin. Pastor, hindi po ba naniniwala tayo na tayo may kaluluwa? Pag namatay ba tayo, saan pupunta ang ating kaluluwa? At ano yung bubuhayin muli? Ang ating pong kaluluwa, pag tayo ay namatay, sabi sa 2 Korinto 5:8, sabi na Apostol Pablo, ito po yung binagbabatayan natin. Ibig ko nga, sabi niya, na mapasapiling ng Panginoon. So, ang paniwala ni Apostol Pablo, ang itinuturo ng Biblia sa atin at itinuturo ng Panginoong Hesus, pag ang tayo namatay, ang kanyang kaluluwa ay nasa piling ng Panginoon. So, ang Panginoong Hesus bababa sa lupa, kasama yung mga kaluluwang ito sa langit at bibigyan ng isang katawang nabubulok, hindi nabubulok at hindi nasisira. So, ang Panginoong Hesus mismo ang bababa mula doon sa langit. Pangalawa, verse 16 pa rin, makikita natin, 16b, with a shout with the archangel's voice. Magkakarinig tayo ng sigaw ng tinig ng archangels, ng arkanghel. Isa po itong uri ng anghel, isang ranggo ng mga anghel, archangel. Katulad po ni Michael o ni San Miguel kung tawagin. Isa po siyang archangel, isang anghel na mandirigma ng Diyos, So, magkakaroon ng tinig ng arkanghel, ng sigaw ng arkanghel, shout with archangel's voice. So, marahil madidinig ito ng lahat ng mga mananampalataya. Hindi natin alam ano ang sasabihin ng anghel, pero ito po yung order of events. And with the trumpet of God, makakarinig po tayo ng trumpeta ng Diyos. So, hindi trumpeta ng anghel ang tutunog, mismong trumpeta ng Diyos. At madidinig ito marahil ng lahat ng mga mananampalataya. Then, pagkatapos po ng tunog ng trumpeta ng Diyos, and the dead in Christ will rise first. At pagkatapos po ng tunog ng trumpeta, sabi po ay magkakaroon ng pagkabuhay na muli ng mga namatay. The dead in Christ will be resurrected first, sabi po ng mga talata. So ito po yung resurrection of the physical body ng mga sumampalataya kay Jesus Christ. Subuksan po natin sa unang Korinto Kapitulo 15 talatang 50 hanggang 54. Sabi po, brothers, I tell you this, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, and corruption cannot inherit incorruption. Listen, I am telling you a mystery. We will not all fall asleep, but we will all be changed. In a moment of the twinkling of an eye, at the last trumpet of God. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we will be changed. Ang mga namatay, ang mga natutulog ay mabubuhay na muli. Sa isang kisap mata, babaguhin tayong lahat. Yung ating katawang nabubulok, papalitan ng hindi nabubulok. Yan po ay mangyayari sa rapture. Kaya mga minamahal na kapatid, sa rapture magkakaroon ng ang mga namatay, yung mga kaluluwa po na nasa piling ng Panginoon ay bibigyan niya ng isang katawang hindi nabubulok at hindi nasisira, at tayo naman pong nabubuhay, naaabutan ng rapture, hindi na po tayo mamamatay. Babaguhin na lamang po ng Diyos ang ating katawan, papalitan ng hindi nabubulok at hindi nasisira. Kaya napakaganda sana
na idalangin natin na dumating ang rapture na tayo ay nabubuhay pa, hindi na ho natin maranasan ang kamatayan, in the twinkling of an eye. Then magkakaroon po ng rapture, dadalhin po tayo ng Panginoon, balik po tayo, unang Tesalonica Kapitulo 4, talatang 17. Then we who are still alive will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So tayo namang nabubuhay, pagkatapos pong buhayin yung mga namatay na nanalig kay Jesus, tandaan po natin, mga nanalig lamang kay Jesus Christ. Tayo mga buhay din na nanalig kay Kristo, ay kukunin, dadalhin po tayo at sasalubungin natin ng Panginoon sa papawirin, at sa Panginoon tayo magpakailanman. Magkakaroon po ng eternal reunion ng lahat ng mga mananampalataya kasama si Jesus Christ. Mga minamahal na kapatid, ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan na pangako sa atin ng Panginoong Hesus, na kung saan siya naroon ay doon tayo rin titira. Ito yung pangako ng Panginoong Hesus na sa bahay ng kanyang Ama ay maraming silid at tayo ay paghahanda niya ng matitirhan. Kaya ang pagtuturo ng rapture ay pagpapatibay po ng ating pag-asa sa Panginoong Hesukristo, at pinagtitibay po rito ni Apostol Pablo ano ang dapat nating asahan sa Kanya sa panahon ng rapture. Then, panglimang katotohanan po sa kahalagahan ng rapture, to comfort and encourage believers. Sabi rito sa verse 18, therefore encourage one another with these words. With this word, with this teaching of rapture or great evacuation, encourage one another, comfort one another. Ang Christian life po ay hindi po laging bed of roses. Ang sabi po ng iba, bed of roses bilang simbolo. Dumaranas po tayo ng mga problema sa buhay kahit po tayo Kristiyano. Pag-uusig, karamdaman, panganib sa kamatayan at kamatayan ng mahal sa buhay o kamatayan natin dahil aalis tayo sa mundong ito. Isang dakilang kalakasan, pag-asa, kaluwagan ng ating kalooban, comfort and encouragement sa atin na kahit tayo mamatay, muli tayong mabubuhay. Na ang Panginoong Hesus mismo ay babalik upang tayo ay isama sa kanyang kinaroroonan. Isang kaaliwan na ipaliwanag na hindi tayo kasama sa Great Tribulation, ang mga tunay na mananampalataya. Ang papasok po sa Great Tribulation na may iwanan po sa daigdig na ito ay ang lahat ng tumanggi na tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Sila po yung may iwanan sa rapture. Kaya kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi ka kasama sa kukunin ng Panginoon. Hindi ka kasama sa mara-rapture. Ikaw ay makakasama sa Great Tribulation. Yan po ang tinuturo ng banal na kasulatan. Sa ganitong katotohanan, ano ang dapat nating ipamuhay habang tayo naghihintay ng great evacuation or rapture? Una po, tumingin tayo o maghintay sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Sabi po sa Titus 2:13 ay matyaga nating hintayin, looking for the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Tumingin tayo sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po sa Filipos 3:20 hanggang 21, mula doon sa langit ay hinihintay natin ang Panginoong Hesus sa kanyang pagbabalik upang baguhin ang ating katawang lupa, palitan ng hindi nabubulok at isama tayo sa kanyang kinaroroonan. Ito po ang pag-asa ng mga mananampalataya. Ito ang pag-asa ng mga Kristiyano sa Tesalonica, ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. So maghintay tayo ng buong pag-asa sa pagbabalik ng Panginoon. Pangalawa, mabuhay tayo para sa Panginoong Hesukristo. Talikuran natin ang mga kasalanan. Talikuran natin ang karumihan.
mamuhay tayo ng may kabanalan habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon. Sabi po sa Tito, Kapitulo 2, talatang 11 hanggang 15. Pangatlo, maging consistent po tayo sa pagdalo sa mga fellowship ng mga mananampalataya o pagsamba. Malinaw po sa Hebreo 10:25. Huwag ninyong kaligtaan ang inyong pagtitipon gaya ng ginagawa ng iba. Kundi kayo ay mag-aralan sa isa't isa, yamang nalalaman ninyong nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. So, dahil maraming nang palatandaan ang pagbabalik ng Panginoong Hesus, gusto ko lang po ipaliwanag ito. Ang rapture po, pag nagbabasa po kayo ng mga palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon, hindi po yung rapture, wala pong signs na binabanggit. Ang mga palatandaan po ng binabanggit ay pagbabalik o yung second coming ni Jesus Christ. Bakit po? Dahil po 7 years lamang ang pagitan ng rapture o great evacuation at saka ng second coming. Kaya po pag ipaniliwanag po yung mga palatandaan sa banal na kasulatan, ang mababasa ninyo palatandaan ng great tribulation, palatandaan ng second coming ni Jesus Christ. Kaya kung malapit na at nakikita natin ang palatandaan ng pangalawang pagbabalik ng Panginoong Hesus, nakikita na natin ang palatandaan ng Great Tribulation, ang nalalapit na paglantad ng Antichrist at pagkontrol sa buong mundo. Ang atin pong nararanasan ngayon na pandemic ay parang dry run po ng control ng pamahalaan. Pagdating ng Antichrist, isang mamumuno sa buong daigdig, ano po, hindi natin alam kung ito isang tao, isang pamahalaan na kukontrolin niya ang buong mundo. Ang lahat ng tao, walang pwedeng bumili ng pagkain, walang pwedeng magnegosyo, maliban na siya po ay may tatak sa kanyang kamay o noo. So, yun pong pagbabalik ng Panginoong Hesus, ay hinihintay natin, at ito'y malapit na, kaya malapit na po yung rapture. Kaya sabi po rito sa Hebreo 10:25, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon, ang pag-aaralan sa isa't isa. Maging yung Lord's Supper sa 1 Corinto 11:26 ay sinabi na Apostol Pablo na pag ginagawa natin yung Lord's Supper, ay pinapahayag natin ang pagparito ng Panginoong Hesukristo. So mga minamahal na kapatid, ganito tayo mamuhay habang hinihintay natin ang rapture. Tayo po ay matyagang maghintay sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Tumingin tayo kay Jesus na siyang nagpasimula at nagpapasakdal ng ating pananampalataya. Mabuhay tayo para sa Panginoong Hesukristo at maging regular tayo sa mga pagdalo, sa mga pagtitipon ng iglesia o pag-aaral ng banal na kasulatan. At panghuli, tiyakin mo na ikaw'y ligtas. Tiyakin mo na ikaw ay born again. Be sure you are born again. Tiyakin mo na ang iyong pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa mga apostol na kanyang sinugo, Panginoon, sabi ng mga apostol, pati po masamang espiritu ay umaalis sa iyong pangalan. Gumagaling ang mga may karamdaman. Sabi ng Panginoong Hesus, huwag niyong ikagalak na kapag hapalayas kayo ng masamang espiritu, kundi ang ikagalak ninyo, ang inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Mga minamahal na kapatid, ito yung isang pinakamahalagang bagay sa lahat. Tiyakin mo na ikaw'y ligtas. Tiyakin mo na nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Tiyakin mo na ikaw'y born again. Tiyakin mo na ikaw'y may buhay na walang hanggan. Tiyakin mo na tinanggap mo na si Jesus sa iyong buhay upang ikaw'y maging anak ng Diyos, upang ikaw'y mapabilang sa kukuhanin ng Panginoon sa panahon ng rapture. Sabi ng banal na kasulatan, walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit para ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo, sa Gawa 4:12. Sa Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Kaya, bago ko tapusin yung mensahe ng Panginoon sa atin patungkol sa rapture, ikaw ba ay ligtas? Ikaw ba ay born again? Nakasulat na ba ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Kung hindi pa, ngayon ang pagkakataon. Babalik ang Panginoon. Kukunin lamang niya ang lahat ng mga tunay na sumampalataya sa Kanya. I-evacuate niya sa mundong ito dahil may darating na napakalaking kapighatian. Kapighatiang mula sa kamay ng Diyos ang pagpaparusa, hindi sa kamay ng tao. Kaya ang hamon ko sa iyo, kaibigan,
o sa nakikibahagi sa worship na ito at nakikinig ng mensahe ng Panginoon, buksan mo ang puso mo kay Jesus. Tanggapin mo siya sa iyong buhay. Pagsisihan mo ng iyong mga kasalanan, sumampalataya ka sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay ng buong puso. Ipahayag mo ito sa pamamagitan ng panalangin. Ito'y isang halimbawa lang lamang na panalangin. Sumabay ka sa akin kung ito ang laman ng iyong puso. Sabihin mo, Panginoong Hesus, inaamin ko na ako ay makasalanan. Binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maghari po kayo sa aking buhay. Tulungan mo po ako na sumunod sa iyong kalooban. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagmamahal sa akin. Patuloy mo po akong palaguin sa pananampalataya. Tulungan mo po akong makasunod sa iyong kalooban at mawala ang aking pagiging ignorante sa iyong salita. Maunawaan ko ang lahat ng iyong kalooban, lalo na po ang patungkol sa buhay at sa kamatayan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, lahat po nito'y aking panalangin. Amen. Pag-ibig mo sa
pag-ibig mo sa mundo, kaya ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak. Kung sino ang sumampalatay ay hindi mapahamak, kundi magkakalooban ng buhay. Ngayon na lang ang pag-ibig mo sa mundo, kaya ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak, upang kung sino man sumampalatay ay hindi mapahamak, kundi magkakalooban ng Dumako naman po tayo sa ating tithes and offering. Ayon po sa Leviticus 27:30, lahat ng ikapo, maging binhi o bunga ng halaman ay nakatalaga kay Yahweh. Tayo pong lahat ay manalangin. Diyos naming makapangyarihan sa lahat, pinupurit dinadakila ka namin, Panginoon. Panginoon, salamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mo sa bawat isa. Amin po ipinagpapasalamat sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming mga kalakasan, ang aming mga hanap buhay, Panginoon. Lord, salamat sa lahat ng ito. Dahil sa biyayang ito, Panginoon, kami nagkakaroon ng pagkakataon, Panginoon, upang kami makapagbalik sa iyo. Lord, nawa, Panginoon, lahat ng ikapo, lahat ng aming mga handog, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay amin pong magamit, Panginoon, sa ikalalago at ikalalaganap ng iyong mga salita. Panginoon, gabayan mo po ang iglesyang ito, Panginoon, upang ang aming mga handog, Panginoon, ay aming magamit kung saan ito nararapat at kung saan ito kalooban mo, Panginoon. Salamat, Ama, maging ang aming mga buhay, ang aming paglilingkod ay niaalay namin sa iyo, Panginoon. Lahat-lahat sa aming buhay, Panginoon, ay para lamang sa iyo, aming Ama. Ang lahat pong ito, Panginoon, ay aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because His Spirit, Jesus.
Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, ang ating pong provincial government ay nagbigay na po ng pahintulot na magkaroon ng pagsamba sa mga iglesia, ano po, at ito po ay marahil nabatid nyo na, subalit napakarami pa pong restriction, at dahil sa mga restriction ito at isa pa ay marami pa pong COVID dito sa ating bayan ng Orion. Kaya po mga minamahal na kapatid, sa buong buwan po ng Oktubre ay magpatuloy pa rin tayo sa online worship. Makibahagi po kayo, ipaabot nyo po sa amin na kayo po ay nakikibahagi para po naman lalo kaming makapagpasalamat sa Panginoon na nagpapagal sa ganitong gawain, lalo na po ang ating praise and worship team. At sa buwan po ng November, ipag-pray po natin kung ano po ang ating gagawin, kung tayo po ay mag-i-start na rin ng ating pong worship service dito sa church. Meron po tayong mga kapatiran sa ibang iglesia na nagpasimula na po sila ng pagsamba sa iglesia dahil po pinayagan na po ng ating provincial government, pero sumusunod po doon sa rules, ano ho. Ang mahigpit po yung patakaran, ano po, na ipinapatupad, at mababasa po natin yan sa Facebook. So ipanalangin po natin ito, at sa mga kapatid na nasa ibang bansa, ipanalangin niyo po kami at ipapanalangin din po namin kayo na nawa po ay makapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon sa kabila ng pandemic. Tayo po ay magtapo sa panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Isang buhay na pag-asa. Ang mundong ito ay pansalamantala lamang naming tahanan. Lahat ng aming nakakamtan sa mundong ito, kahit po kayamanan, kahit po kalusugan, kahit po katanyagan, kahit po tagumpay, lahat ng ito'y iiwan po namin sa mundong ito, Panginoon. At isa lamang ang aming madadala, ang iyong pangako na kung tinanggap ka namin, Panginoong Hesus, meron kaming buhay na walang hanggan, may tahanan kami sa langit. Panginoong Diyos, tulungan mo po kami na habang hinihintay namin ang iyong pagbabalik, ang rapture, ang great evacuation, ay matutuhan naming pahalagahan ang buhay ng paglilingkod sa iyo. Na hindi lamang po puro material na bagay, hindi lamang puro hanap buhay, hindi lamang puro karir, hindi lamang puro pangmundo ang buhay namin, kundi pahalagahan namin ang aming kaluluwa, ang aming spiritual na buhay. Paghandaan namin ang pagharap namin sa iyo. Kaya patuloy mo kaming tulungan na maging karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. At sa kabila po ng pandemic na ito, Panginoong Diyos, dalangin po namin, ikaw ang gumawa, ikaw ang kumilos, na mapawi na po ang karamdamang ito at kami ay makabalik sa normal, sa dating gawi ng pagsamba, Panginoong Diyos, sa fellowship ng church. Kaya Ama, sa iyo po namin itinatagubili ng lahat. Dalangin ko rin po na lahat ng mga kaibigan, lahat ng mga kapatid na nagkakaroon ng karamdaman sa ganitong kapanahunan, napakahirap po na magpadoktor ngayon o pumunta sa hospital, ikaw po ang magbigay ng kagalingan, Panginoon. At tulungan mo po ang aming pamahalaan na patuloy, Panginoong Diyos, na maunawaan ang iyong kalooban sa mga pagkapasya kung ano ang dapat gawin upang ang pandemic na ito ay matapos na. At dalangin po namin ang mga churches, Panginoong Diyos, magpatuloy ang bawat isa sa tapat na pananalig sa iyo at madama po ang iyong kapangyarihan, ang iyong patuloy na umaagos na biyaya at pagpapala sa kabila po ng COVID-19 na talamak na narito ngayon sa aming bansa. Ang maraming Diyos, maraming salamat, at dalangin ko po na lahat na nakibahagi ngayon sa worship service na ito, maging yung naroon sa ibang bansa, ikaw po ang magpala po sa aming lahat sa kanilang buhay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, lahat po ng ito ay dalangin namin. Amen. At ngayon po mga kapatid, nawa po ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos, Ama, ang biyaya mula sa ating Panginoong Jesucristo at ang pakikisama ng banal na Espiritu ay sumaatin, at sa Kanya na makakagawa ng higit sa lahat ng bagay na ating hinihingi at iniisip, sa Diyos Ama, sa Panginoong Jesucristo at sa Holy Spirit, ibigay po natin ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman habang tayo po ay patuloy na naglilingkod sa Kanya. Amen. Kita
po. Ating pong awitin ang ating victory song. Tunay nga pong maragas ang pagpapala ang ating kakamtin sa ating Panginoon. Amen. Kapag tayo'y patuloy na sumusunod at nagmamahal sa Kanya. Amen po ba? Amen. Sinabi ng Diyos, umaangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sumasagana ang buhay ko. Kaya ako'y magsasaya. Ang sinabi ng Diyos ay sinabi niya, kaya di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Kasang pagpapala aking nararanasan, di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Ulahin dagat, kanluran, timog silangan, saan man magpunta. Umaragas ang pagpapala, aking natanggap na. Sinabi ng Diyos, umaangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sumasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y nagsasaya. Sinabi ng Diyos ay sinabi niya, kaya't di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Maragasan ang pagpapala ang aming kakamtin mula sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ay Diyos na magbigay, Diyos na mapagbigay, Diyos na mapagmahal sa aming lahat ng God. Saan man magpunta, umaragas ang pagpapala, aking natanggap na. Kasang pagpapala, aking nararanasan, di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Ulang dagat, kanluran, timog silangan, saan man magpunta. Umaragas ang pagpapala, aking natanggap na. Umaragas ang pagpapala, aking natanggap na. Umaragas ang pagpapala,